Ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Gisaldrico Ako Ford. naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. 6 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Luzon, Visayas, Mindanao, araw na naman ho ng linggo. Ngayon ay 12 na ho ng buwan ng Hulyo taong 2026. Napapausa ko ron na. Akala ko, Engineer RT, ay 2028 na tayo. 2026 pa lang. Matagal pa. Tagal pang 2028. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Akala natin yung bagyong si Bavi o Typhoon Inday na super typhoon. Akala natin handa na ho ang lahat eh. Pero nakakalungkot. Na 17 pa rin ho yung ikangay namatay. Kaya minsan no amount of paghahanda eh. Basta ho rumagasang malalakas na mga pagulan. Lalo na ho ngayong panahon na ito. Hindi na ho natin alam na pati yung mga lugar na hindi binabaha dati, binabaha na ngayon. Yun ho yung nagiging dahilan. Dahil ho dun sa pagkakaalam ng ating mga kababayan. Dahil matagal na silang nakatira sa isang lugar, yung mga pagbaha. Yun ho yung nakakatakot ngayon, lalo na yung mga landslide. Mabuti na lang at hindi nagtagal ng gaya ng ating inaasahan yung pananatili dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Sinday. Ayan, sige, nandun na siya ngayon sa China. Nasa China na. Yun ho nananalasa. Pero para dun sa unang
lugar na dinaanan ho saan unang humagupit. Diyan ho sa Marianas Island, diyan ho sa Guam, sa Honolulu. Ayan yung mga lugar sa Marshall Islands. Yan yung mga lugar na unang nakita natin yung hagupit ng lakas na hanging dala nitong bagyong Sinday. Pero sa ngayon lumabas na ho ng Philippine Area of Responsibility. At so far ay wala pa naman hong iba pang mga samaho ng panahon. Sabi ng Pag-asa nung nakaraang Huwebes, merong maliit na pulumpon ng mga kaulapan dun ho sa mga karagatan na malayo pa sa ating bansa. Pero mukhang yun ay natunaw. Kung meron man ay wala pa, so pahinga muna tayo. At habang may mga malalakas na pagulan hanggang kagabi, kahapon hanggang kagabi, malakas pa rin ho yung mga pagulan. Ngayon naman ay parang bitamina ho na inaantay ng ating mga kapatid na mga magsasaka. Lalo na dyan kay Kuyang Basilio, dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Kay Kuyang Rolly Basilio. At sa iba pang mga lugar na hindi pa ho naaabot ng biyayang hatid ho. Hatid ng libreng tubig mula ho sa mga irigasyon. Marami pa rin hong mga lugar. Doon nga lang sa Engineer Gillian, Ed Gillian, ay Apo, na imbagabigat Apo, NIA Administrator, na mabuti na lamang ay binabantayan ng gusto yung isa sa pinakamalaking irrigation system ho dyan sa Central Luzon para matapos. Ang sabi niya sa interview nila Katonying at Jerry nung nakaraan, bago bumaba ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bumaba sa pwesto sa 2028, operational na. Pakatagal hong panahon niya. Buti na lang merong isang Ilocanong umupo dyan sa National Irrigation Administration. Si Engineer Ed Gillian, dating mayor. Siya rin ho yung nag-insist ng na pwede palang pababain ang presyo ng bigas. Kaya nga lang sa kanya dati 29, pero ayun, inayos ng gusto yung mga kinakailangan. Pwede naman palang magbigay ng subsidy ang gobyerno. Yun, hanggang ngayon pinakikinabangan ho yung 20 pesos na bigas. Yan, yung mga mahuhusay na mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, panatilihin. Sila ay nakakapag-isip ng mga bagay na ikagaganda ng ating mga kababayan. Wag lang yung iba, yung mga pasakit. Mga pasakit, katulad ng mga namamahala dyan sa mga ospital. Ay hanggang ngayon problemang malupit pa rin yung ating mga kababayan. Ay government hospital na. Lahat naman ng reseta ng doktor, wala naman dun sa kanilang drugstore na nandun sa loob ng ospital. Lalabas ka pa rin. Hindi nga gumastos. Hindi gumastos dun sa ospital, pero lumabas dahil hindi available yung iniresetang gamot dun sa drugstore sa loob ng ospital. Yun. Hindi na pagastos mo rin yung kawawa nating mga kababayan. Hi, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Ako pong muli si Val Gonzales at narito na ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo.
Ikalawang linggo ng paglilitis kay Vice President Sara magiging mas intense ayon ho yan sa House Prosecutors. Mega Balita Linggo. Nasawi sa gupit ng Bagyong Inday, habagat umabot sa 17 katao ayon ho yan sa Office of the Civil Defense. Mega Balita Linggo. Pilipinas top supplier pa rin ng mga marino sa buong mundo. Mega Balita Linggo. Ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award sa West Philippine Sea ginugunita. Mega Balita Linggo. Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala sa illegal na photocopy, reproduce ng perang papel. Mega Balita Linggo. At malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa araw ng Martes. Mega Balita Linggo. At yan na ho ang ulo ng mga balitat ngayon sa detalye. Papasok na sa mas matinding yugto ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa ikalawang linggo ng paglilitis. Ayon sa House Prosecutors na sina Shell Jokno at Leila de Lima, mas intense ang magiging week 2 ng trial dahil sa mga bagong saksi o witnesses. Sabi ni de Lima, groundwork pa lang ang salaysay ng NBI Senior Agent na si John Mark Calilong. Nasusundan ni na NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, House Sergeant at Arms Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello at NBI Director Jaime Matibagya. May 11 araw ang prosekusyon para ipresentang kaso nito sa Article 4 ng impeachment na pumapatungkol sa assassination threat ni Vice President Sara sa First Family. Mega Balita Linggo. At sa iba pang mga balita, umabot naman sa 17 katao ang namatay habang siyamang nawawala dahil sa epekto ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 15 sa mga nasawi dahil sa pagguho ng lupa sa Sarangani, Davao del Sur, habang 2 naman ang nalunod sa Bukidnon. Mahigit 514 na libo o mahigit kalahating milyong katao na ang naapektuhan ng bagyo't habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa bilang na ito, mahigit 11,000 ang pansamantalang nananatili sa 74 na mga evacuation centers. Kabilang sa mga pinakalubhang naapektuhan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Farm, kung saan libu-libong residenteng binahat, mahigit 1,000 emergency responders ang ipinadala upang tumulong sa mga apektadong komunidad. Ayon sa NDRRMC, mahigit 16.4 milyong halaga ng ayudang na ipamahagi sa mga apektadong pamilya. Mega Balita Linggo. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Calanogas, Lanao del Sur matapos ang malawakang pagguho ng lupa na kinasawi ng 7 katao at ikinawala. Umising pa ang 4 na iba pa. Nilagdan ni Mayor Abdul Hakim Benito ang deklarasyon matapos irekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. 4 na barangay ang matinding naapektuhan ng landslide na dulot ng ilang araw na malakas na ulan bunsod ng Bagyong Inday. Kabilang sa mga nasawi ang 2 bata habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations para sa 4 na katao pang hanggang sa ngayon ay nawawala. Ayon sa lokal na pamahalaan, 8 bahay ang tuluyang nawasak, 2 nasugatan at 39 na mga pamilya ang nailikas sa mas ligtas na lugar. Pinayo naman ang mga residente na umiwas sa mga lugar na may panganib pa ng pagguho ng lupa at sundin ang abiso ng mga otoridad. Mega Balita Linggo.
20 minuto na ho tayo makalipas ang 6 ng umaga. Patuloy na bumababa ang water level ng Angat Dam sa kabila ng malalakas na ulang dala ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Batay sa tala ng Bulacan Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 156.07 meters na lamang ang level ng tubig sa dam nitong Sabado. Ayon din ho yan sa report ng Pagasa Hydrometeorological Division. Mas mababa ito ng 29 centimeters kumpara sa nakalipas na mga araw. Dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig, binawasan na ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Habang pansamantalang itinigil ang supply ng irigasyon sa ilang mga sakahan sa Central Luzon. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng inuming tubig sa Metro Manila at nagsusupply rin ng irigasyon sa libu-libong hektarya ng palayan sa lalawigan ng Bulacan at maging sa Pampanga. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, top supplier pa rin ng mga marino ang Pilipinas sa buong mundo. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, sa Seafarer Workforce Report ng 2026, mayroong tinatayang 203,179 na mga Pilipino officers na nagtatrabaho sa International Merchant Fleet. Mas mataas ang bilang na ito kumpara sa mga bansang India, China, Russia at Indonesia. Ayon sa ulat, ang 5 bansang ito ang bumubuo sa mahigit 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nangunguna pa rin ang mga Pilipino sa bilang ng mga marino na may standards of training, certification at watchkeeping for seafarers. O yung certification para dito, and din sa parehong officer at rating categories. Sinabi ng Marina na patuloy nitong pinalalakas ang maritime education, training, assessment at certification upang mapanatiling mahusay, globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers. Mabuhay ang mga Pinoy seaman na nagsisikap para mapabuti ang buhay ng kanilang mga pamilya at mag-ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Mega Balita Linggo. Tatlong minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Inugunita naman ngayong araw, Hulyo 12, ang 10 taong anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Sa bisa nito ay napagtibay ng executive o ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea, salungat sa 9-dash line ng China. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, patunay ang landmark ruling ng maritime rights ay natutukoy sa batas at hindi sa pamamagitan ng pamumuwersa at pagdadakdak. 10 taon mula nang igawad ang panalo sa kaso, kinikilala umano ng international community ang desisyon pabor sa Pilipinas. Binigyang pugay din ng NTF-WPS ang lahat ng mga sundalo, Coast Guard, mangingisda at iba pang lumalaban para sa maritime interest ng bansa. At kasabay nga niyan, nung 2016, 10 years ng arbitral ruling na inilabas noong 2016. Kasabay niyan ay may bagong idinadakdak ang bansang China ng bahagi daw ho ng Batanes sa kanila raw pagmamay-ari. Pagmamay-ari daw ng China. Sa international community wala naman na hong naniniwala ho rito Nakalain ho ninyo. Mayroon pang ganong nalalaman. Yun daw ay base ho doon sa pag-aaral daw nung akadim.
mga Chinese Academy. Pag-aaral ninyo, baka pwedeng mag-aral uli kayo. Mega Balita Linggo. 26 na minuto makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time check is brought to you by Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kiora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Jesaldri ko po. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin.
Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio. DZRH. Ay! Sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan, ako pong muli ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. At noon pong araw ng Biyernes, hapon nung ilabas ho ng Korte Suprema, yun hong desisyon ho dun sa matagal na issue ho ng NCAP. Naalala ho ba ninyo yun? Daming umaalma nung mga nakarang mga panahon. Yung no contact apprehension policy. Meron ho kasing mga polisiya o meron mga pinatutupad na ordinansa, yung iba't ibang mga LGUs, ang ilan dyan, Quezon City, Valenzuela, ano pa ba yung iba, at Manila, Paranaque at maging yung Muntinlupa. Kaya ngayon nagkaroon ho ng petisyon noon yung ilang mga grupo. Sa pagkakaalala ko, kasi ang tagal na ho nun, parang 4 yatang mga petisyon yung sabay-sabay na nagpasaklolo ho dun sa Supreme Court. Para ho pigilan, hilingin na ipatigil yung paniningil sa pamamagitan ho ng NCAP. Yung NCAP ho, wala hong ikangay traffic enforcer na manghuhuli, kundi pagbabasihan lamang yung violation base ho dun sa mga nakikita o lumalabas, nakikita dun ho sa mga kamera na inilatag ng mga LGUs. At syempre ng MMDA, dahil ang MMDA ho yung nauna. Alamin nga natin kung ano ba talaga yung nangyari at ipaliwanag sa atin. Nasa kabilang linya ho natin si Attorney Ariel Linton ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney, good morning. Magandang umaga sa iyo, kasamang Bal. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Attorney, doon sa pinakasimpleng paliwanag lamang, sa pinakasimpleng Tagalog lang, ano po ba yung desisyon ng Supreme Court tungkol dito? Na-dismiss daw po yung petition sa NCAP. Anong ibig sabihin nito, Attorney? Okay. Una, kapag isang kaso ay na-dismiss, hindi ibig sabihin nun ay talo. Yan, iba yung talo sa dismiss. Dahil pag na-dismiss, may mga rason o basihan ng dismissal na hindi naman masasabing natalo. Halimbawa na lang, na-dismiss dahil itong katulad to, moot and academic na yung kaso. Okay. So, ano ibig sabihin nun? Paso, no? Moot and academic, napaso yung issue. Bakit napaso dito sa NCAP? Matatandaan mo, tama yung sinabi mo, ang mga demanda noon na isinampa. At ito nagkaroon ng TRO ito ng mahabang panahon. Ang mga ordinansa, ang mga challenge ay mga ordinance ng mga local government unit na nagpapatupad ng NCAP. May mga issues sila doon na walang due process mechanism, na mas exorbitant yung penalty, na meron isang private contractor na may kaparte sa mga ibinabayad na mga multa. Yan yung mga issue nun. Ngayon, dumaan ang panahon, nagkaroon ng Metro Manila Traffic Code of 2023, no? Kung saan ito ang uniform traffic enforcement framework na dapat ipatupad sa Metro Manila.
paloob po dyan ay ang NCAP. Kung maalala mo, yung nagkaroon ng TRO, no, ay naisama yung NCAP ng MMDA. Pero kapag binasa mo yung petisyon, hindi naman challenge yung NCAP ng MMDA. Ang challenge lang ay yung Sa mga NCAP LGUs. ng mga LGU. Pero nasama sila sa TRO. Ngayon, yung siguro mga last year yata or early this year or last year, no? Na-lift yung TRO as far as MMDA is concerned. No? Yun sa NCAP. Kaya nagpatupad ang MMDA ng NCAP nila, no? Dahil lifted, partially lifted yung TRO. So, nagkaroon ng NCAP yung MMDA at paloob nga yun dun sa traffic code ng Metro Manila. No? Ayun. So, bago pa nagkaroon ng dismissal, may pinatutupad na ang MMDA na NCAP at yung mga dating ordinansa ng kanilang mga LGU na binanggit mo, dapat yun ay hindi na pinatutupad dahil may bago ng traffic framework unified sa buong Metro Manila. Bakit may report ba, attorney, na nagpapatupad pa rin sila? Yan nga, no? Ang assumption ay hindi na kasi meron na nga bago. Ngayon, yun ang way kung bakit naiwasan ng Supreme Court yung pag-rule whether or not constitutional or valid itong mga ordinansan to. Ang sabi ng Supreme Court na paso na to, moot and academic na. No? Hindi na dapat kami mag-rule dito dahil may bago ng traffic code. Kaya na-dismiss tuloy yun nang hindi nagkakaroon ng judgment on the merits, particular yun whether or not yung mga ordinansa ng mga local government na binanggit mo are valid or not. Walang ganon. So, nanalo ba yung ordinansa? Hindi po. No? Dahil hindi na nga dapat ipatupad yan dahil ang dapat na ipatupad ngayon, kasalukuyan, ay yun Unified Traffic Scheme ng MMDA. Kaya dinismiss yun. Ang tawag dyan sa Ingles ng is Doctrine of Constitutional Avoidance. Yung bang pag-iwas ng pagpasya ng konstitusyonalidad. Yan ang so anong ibig sabihin ngayon nito dun sa mga ipinatutupad ng LGUs kasi ilang beses o matagal na panahon din nilang ipinatupad yon. Marami silang nahuli nung naglabas ng TRO, hindi na nagbayad. Paano ngayon yung mga violations nila na hindi nila binayaran nung naglabas ng TRO ang Korte Suprema? Inabutan ng TRO. Oo, inabutan ng TRO. Yan ang mga dapat sigurong pag-usapan ng MMDA, mga local government, at yung mga petitioners sa kaso. May mga nabasa akong news item na may pagpulong yata dito sa bagay na to para i-trash out nga yan mga issue yan. Kasi paano, sa tingin ng inyong lingkod, okay, paso na yan. Ngayon, yung mga huli dati na TRO. So, nung na-lift na yung TRO, ibig sabihin ba ay okay, sinil na ulit kami. Mukhang hindi naman gano'n ang sinabi ng Supreme Court, di ba? Kasi sabi ng Supreme Court, paso na yung mga ordinansang yan eh. Pinatutupad na itong bago. No? Kasi marami tayong mga kakilala, attorney, na mga driver, meron nga 48,000 na ipon na violations niya. Paano ngayon yun? Oo, kasi mamaya naka-alarma pa yung mga sasakyan nila na sa renew ng rehistro. Siguro
Yan sa mga darating na araw ay magkakaroon ng linaw yan. Siguro yung mga petitioners would probably file a motion for reconsideration, no? Para nga yan issue. Kasi naging malinaw lang dito at malinaw rin naman na sinabi ng Supreme Court, no? The dismissal does not bar future challenges if the revised NCAP system later gives rise to an actual controversy. So, pwede ka pa magsampa kung itong present na NCAP may actual controversy. At ano pa sinabi ng Supreme Court, no? Ang sabi rin nila na yung dismissal hindi sinabing valid, no? O constitutional yung mga ordinansa, walang ganun sinabi ang Supreme Court. Para dun sa ordinaryong mamamayan, attorney, kung sinasabi mong hindi valid, anong ibig sabihin ng isang driver ito? May manghuhuli pa rin sa kanya, may NCAP pa rin maliban sa MMDA? Opo, may NCAP pa rin. Pero ito ay NCAP na hindi yun sa local government unit. NCAP na ipinatutupad ng Metro Manila Development Authority ayon sa Unified Traffic Scheme na ng 2023. Kung kunyari ako, yung driver, at ang gagamitin sa aking NCAP ay yun mga ordinansang ng mga local government, yung individual ordinance nila na challenge ng mga transport groups sa Supreme Court, abay hindi nila pwede ipatupad yon kasi dapat yon ay mag-give way na dun sa Metro Manila Development Authority Unified Traffic Scheme. Yun na dapat ang basihan ng huli ng NCAP, hindi yung mga kanilang ordinansa. Kasi yon, sabi ng Supreme Court, mutin academic na yan, hindi na yan ang pinatutupad ngayon, no? Kundi itong MMDA Unified Traffic Scheme. So, sa katanungan number 1, meron bang NCAP ngayon? Meron po. Saan, anong pinaghuhugutan ng NCAP na yon? Yung Unified Traffic Scheme ng Metro Manila Development Authority Traffic Code of 2023. Number 2, paano na yung mga namin, mga hindi nabayaran namin na siningil sa amin dahil hindi kami nagbayad kasi inabutan ng TRO. May TRO. Ano na po mangyayari dyan? Kailangan mapag-usapan yon. Baka ang gawin ng mga LGU lifted na. So, sisingilin namin kayo dyan at pag hindi kayo nakabayad within that period of time na inaka-alarma yung sasakyan nyo. Yan. So, yun, mga yun, kailangan mapag-usapan yun. Maging malinaw yun. So, hindi masyadong malinaw yung desisyon kasi may binabanggit kayo kanina na ngayon ko lang narinig yung doctrine of constitutional avoidance. Oo. Matagal na doktrina sa batas. Pero ito nagmula to din sa mga United States na kung saan mas nagagamit itong Parang kumbaga ang ibig sabihin nito, kapag may constitutional question na inihain sa Supreme Court, kunyari isang batas o ano yun natin katulad ng impeachment, no, ay kinestyon yun 16 ayun yung 2/3 vote o kaya yung pag-preside ni Chis Escudero, question. Okay. Kung may paraan na ma-resolve yun without touching to the constitutional issues, then yun yung constitutional avoidance na tinatawag. Ngayon, pero hindi ibig sabihin na walang ruling ang Supreme Court doon. Maaaring sasabihin na walang grave abuse of discretion kami nakikita, kaya hindi justiciable question. Ibig sabihin, hindi kami papalog dyan or what. In other words, hindi nila sasabihin na unconstitutional or constitutional kasi in-avoid nga yun. Ngayon,
yan ba ay laging ginagamit ng Korte Suprema? Hindi naman po. Kapag nakita naman ng Supreme Court na meron talagang blatant violation of the Constitution, talagang talagang at may abuse, grave abuse, no? Abay, hindi I don't think that the Supreme Court will not rule on it dahil ang Korte Suprema pinapangalagaan at ipatutupad, idedepensa ang saligang batas ng Pilipinas. So, pero kung sa mga kaso na sabi nga, eto may paraan dito na at yun naman okay at we can avoid it. Then, Last na lang, attorney, dito sa NCAP, balikan natin itong NCAP, last na lang. Kung ako ngayon ay isang driver, bumibiyahe ngayon dyan sa kahabaan ng EDSA, anong dapat na natandaan nila ngayong naglabas na ng desisyon na ganito ang Supreme Court? Okay. Una, mag-ingat po tayo. Sumunod tayo sa batas trapiko dahil yung NCAP ng MMDA ay ipinatutupad. Even before this decision. Kasi sabi nga sa inyo kanina, yung TRO as far as MMDA is concerned, nauna nang nalis yun nalis na yun dati pa, kaya nga nagpatupad sila. Kaya may pinatutupad na NCAP ng MMDA. Pero, ang sabi ng Supreme Court, kung may actual controversy yan bagong yan, abay pwedeng magsampa ng kaso para questionin yan. Pero sa ngayon, wala pang tayo na rin na actual controversy. Ngayon, ordinansa naman ng local government, abay hindi na dapat ipatupad yon dahil meron ng bago itong ang Unified Traffic Enforcement Scheme. Ngayon, paano, attorney, kung may ipinasa, kunyari, ang isang LGU na NCAP, yan. Yan. Paano kung may bago sila na hindi yun sa MMDA, for instance, hindi sila paloob ng Metro Manila, Batangas, Quezon, paano kung meron sila doon NCAP? Ayan. Abay, pwede naman pong rin yun, questionin. Sige. Maraming salamat sa paliwanag mo, Attorney Ariel Linton. At marami tayong mga driver na nakikinig sa inyo. Maraming salamat. Good morning, Attorney Ariel Linton. Maraming salamat din po. Good morning. Mega Balita Linggo. Ay, meron na lamang tayong 12 minutong nalalabi bago magkapito ng umaga. This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS may nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng At linggo. ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Jesaldri ko po. Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang ang galing mo daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mega Balita Linggo. Ay, may 2 minuto pa ho tayong nalalabi bago magikapito ng umaga. Binanatan ni DND Secretary Gibo Chodoro ang Chinese scholars na naglutang na teritoryo daw ng Taiwan o China ang mga isla ng Batanes. Para sa Defense Secretary, dapat ipatingin sa Department of Health ang naturang scholars dahil may malaki umano ang tama. Ibig sabihin, tama sila. May malaki umano ang tama ng mga ito. Tama sa ulo. Pero sa kabila ng biro, nagpaalala ang opisyal na dapat seryosohin ang ganitong mga paywatig ng Chinese Communist Party. Ginawa ng kalihim ang payag matapos mamahagi ng mahigit 5,000 food packs, ilang mga payaw, baterya at fishing gear sa mga mangingisda ng Masinloc, Zambales. Mega Balita Linggo. Nagbabala naman ho ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko tungkol sa pag-imprenta o pag-imprenta ng peking pera. Ayon sa BSP, kulong nangabot hanggang 10 taon ang ipapataw sa sinumang mapatutunayang nagre-reproduce ng local currency. Bukod sa pag-imprenta, sakop din ang pag-photocopy o pag-distribute ng physical o digital na Philippine peso nang walang pahintulot. Dagdag pa ng BSP, wala manong exemption kung color, black o white o anumang kombinasyon ng kulay. Inilabas ng BSP ang paalala sa gitna ng online trend na pag-photocopy ng pera dahil sa impeachment trial ni BP Sara
na sinabi ng Prosecution Counsel na may kukonsiderang original document ang photocopied document sa linsunod sa rules ng Korte Suprema. Mega Balita Linggo. Eto, medyo hindi magandang balita dahil asahan na naman ang malakihang dagdag sa presyo ng diesel habang maring mag-rollback ang presyo ng gasolina ngayong linggo. Ang price adjustment ho ay ito yung mga sumusunod. Sa diesel, 2.50 hanggang 4.50 kada litro. Ang increase sa gasolina naman ay 1.25 hanggang 0.75 centavos ang per liter na rollback. Bukas malalaman ang pinal na oil price adjustment habang pinatutupad naman ito sa araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Ay, eksaktim punto alas 7 na ho ng umaga. Yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. A 12 na ho tayo ng buwan ng Hulyo, taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales at antabayanan si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. Oras 1 minuto 4 na segundo makalipas ang 7 ng umaga.